ako pagka na-assign ako magturo. Pero anyway, ang Diyos naman po ang magpapala sa oras na to sa mga salita niya. Bago pa tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Father God, maraming salamat sa gabing ito. Salamat Lord sa pagkakataon na ibahagi ang iyong salita. Ang aming mga pag-aaralan ay ma-absorb ng aming kaisipan, matanim sa aming puso, at ang aming puso Lord, ito'y magbubunga ang iyong salita dito upang maipamuhay namin Lord ang lahat ng aming matututunan sa gabing ito Lord. I-bless mo rin ang bawat internet connection ng mga kapatid ko. Alam namin Lord na hindi hadlang ang layo sapagkat Lord, in spirit we are one. At lahat ng yan Panginoon ay pinag-ayos mo na Panginoon, walang mawawalan ng internet, walang babagal ang connection, malinaw at maliwanag na makararating ang iyong salita sa mga kapatid ko Panginoon. Tago mo po ako sa inyong likuran, ang paliwanagan mo lamang ang iyong krus ang makita, ang kalakasan mo ang makita sa aking pong buhay. Maraming pong salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Yan po. So, i-share ko lamang po yung aking screen para po sa ating pag-aaralan. Ayan. So, ang topic po natin ay akin pong pinamagatang Know Your Place. Yan. So, narinig na ba natin tong salita na to? Know Your Place. Or sa Tagalog, lumugay ka sa lugar, di ba? O lumugar ka ng tama, parang ganon. Yan. So ito pong topic na to, inango ko po sa lesson na matututunan natin sa buhay ni Balaam in Numbers 22 at sa buhay po ni Moses dun sa Numbers chapter 20. Yan. For our introduction, ang sabi po ay, throughout scriptures, we see that God entrusts individuals with divine roles. However, when they forget their place before Him, whether through pride, disobedience, or personal desire, there are consequences. In this study, we will examine Balaam and Moses and learn from their moments of failure when they overstep their boundaries with God. Para po sa pag-aaral natin ito ngayong gabi, bigyan niyo lamang po ako ng pagkakataon na maibigay sa inyo ang 3 punto para po matutunan natin yung wisdom sa buhay po ni Moses at ni Balaam. Unahin po muna natin si Balaam. Basahin po natin sa Numbers chapter 22, verse 1 to 20. Medyo mahaba lang po ito pero para po maintindihan natin yung proper context. Ang sabi po dito, verse 1, Then the Israelites traveled to the plains of Moab and camped along the Jordan across from Jericho. Now Balak, son of Zippor, saw all that Israel had done to the Amorites, and Moab was terrified because there was so many people. Indeed, Moab was filled with dread because of the Israelites. The Moabites said to the elders of Midian, This horde is going to lick up everything around us, as an ox licks up the grass of the field. So Balak, son of Zippor, who was king of Moab at that time, sent messengers to summon Balaam, son of Beor, who was at Petor, near the river in his native land. Balak said, A people has come out of Egypt. They cover the face of the land and have settled next to me. Now, come and put a curse on these people, because they are too powerful for me. Perhaps then I will be able to defeat them and drive them out of the country. For I know that those you bless are blessed, and those you curse are cursed. The elders of Moab and Midian left, taking with them the fee for divination. When they came to Balaam, they told him what Balak had said. Spend the night here, Balaam said to them, and I will bring you back the answer the Lord gives me. So the Moabite princess stayed with him. God came to Balaam and asked, Who are these men with you? Balaam said to God, Balak, son of Zippor, king of Moab, sent me this message. A people that has come out of Egypt covers the face of the land. Now come and put a curse on them for me. Perhaps then I will be able to fight them and drive them away. But God said to Balaam, Do not go with them.
You must not put a curse on those people because they are blessed. The next morning, Balaam got up and said to Balak's princess, Go back to your own country, for the Lord has refused to let me go with you. So the Moabite princess returned to Balak and said, Balaam refused to come with us. Then Balak sent other princes, more numerous and more distinguished than the first. They came to Balaam and said, This is what Balak son of Zippor says. Do not let anything keep you from coming to me, because I will reward you handsomely and do whatever you say. Come and put a curse on these people for me. But Balaam answered them, Even if Balak gave me his palace filled with silver and gold, I could not do anything, great or small, to go beyond the command of the Lord my God. Now stay here tonight, as the others did, and I will find out what else the Lord will tell me. That night God came to Balaam and said, Since these men have come to summon you, go with them, but do only what I tell you. Ayan, medyo mahaba po, no? Pero dito po sa binasa natin, makikita natin si Balaam, isang propeta, and nakakausap niya directly ang Lord. Ang sabi nga, di ba, dun sa nabasa natin, kung sino man yung i-bless niya, ay mabibless. At kung sino man yung i-curse niya, ay makikurse din. Kaya nga siya gustong papuntahin ni Balak para i-curse ang Israel. Ngayon, yung kaso po ni Balaam is he is a prophet who wanted control. Ngayon, bakit mo naman nasabi, Kuya Pau, na he wanted control? Because Balaam cared too much about his reputation and self-interest. At dahil dyan, gusto niya, kontrolado niya yon, gusto niya ma-maintain yon, yung kanyang magandang reputation at syempre, yung self-interest niya dahil nga may reward na ino-offer sa kanya si Balak. Sabi nga po sa verse 29 ng Numbers 22, Balaam answered the donkey, You have made a fool of me. If I had a sword in my hand, I would kill you right now. Bakit? Bakit nagalit si Balaam dito sa donkey? Kasi itong tagpong ito, 3 beses po na umiwas yung donkey dun sa angel na pinadala ni Lord. At dun sa pag-iwas na yon, napapahampas si Balaam dun sa dinadaanan nila. Kaya parang feeling ni Balaam napapahiya siya. Pero dahil hindi niya nakikita yung angel because of his siguro yung kanyang pagnanasa doon sa reward na ino-offer sa kanya ni King Balak, kaya tuloy doon nakafocus yung kanyang isip and he failed to see the angel na pinadala ng Panginoon. Ang sabi po dito, Balaam was more concerned about how he appeared in front of others than realizing that God was correcting him through his donkey. Ngayon ang tanong po, pamilyar po ba itong tagpo na to? Diba sa buhay po natin, may mga pagkakataon na nagre-react tayo, nagagalit tayo, na-frustrate tayo, lalong-lalo na po kung hindi po umaayon yung mga nangyayari ayon sa plano natin. Instead of seeing how God may be guiding us in a different direction. Dahil nga sa hindi natupad yung plano natin, naiinis tayo, nagagalit tayo. Minsan sa Diyos pa natin ibinubuhos yung galit natin. Pero sa ginagawa nating to, nabibigo naman tayong kilalanin na ang Diyos ang may akda ng lahat. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Siya ang may plano. Siya ang mayroong binibigay na instruction sa atin na dapat nating sundin. Mga utos na dapat nating sundin. Pero because of pride, mas gusto natin na laging maganda yung image natin, maganda yung reputation natin, to the point na nasasapawan na natin yung original plan or yung original instruction, yung original na command ni Lord sa buhay natin. And that is pride. Yan po yung nagiging problema. Sabi nga po sa Proverbs, in chapter 16 verse 18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Ganun din po sa Matthew chapter 6 verse 1, be careful not to do your acts of righteousness before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Kaya kung paiiralin po natin yung pride natin sa mga bagay na ginagawa natin, yung pagpapaimbabaw or yung parang you wanted to act
cool, gusto mo maganda ka sa paningin ng mga tao, yun na yung reward mo, yung papuri ng mga tao. At we fail to receive the reward of our Father in heaven. Kaya wag nating gayahin si Balaam na masyado niyang inaalala yung sarili niyang reputation, that he cared too much about his reputation and self-interest. Susunod po, God had already given his instruction the first time. Maliwanag po, may instruction si Lord. Ano po yung instruction ni Lord? Ang sabi dito sa Numbers 22 verse 12, "But God said to Balaam, do not go with them. You must not put a curse on those people because they are blessed." Ano po yung unang instruction? Do not go with them. God's will was already clear. Maliwanag na maliwanag po ito. Israel was blessed and Balaam should not have been involved. Hindi dapat maging involved si Balaam. Hindi nga siya pinapapunta kasi God has already destined Israel to be blessed. At hindi niya kailangan si Balaam para gawin yon. Yet, Balaam entertained the offer from Balak's messengers because they promised him wealth and honor. Kaya nga kahit na may maliwanag na instruction si Lord na do not go with them, nag-attempt pa din si Balaam na nagbabaka sakali siguro siya, 'di ba? Nagdadalawang isip kung final na ba talaga yung sabi ni Lord na wag akong sumama, 'di ba? Baka sakaling magbago pa para umayon or para ma-align dun sa kanyang desire na sayang naman yung reward. Pero anong sabi dun sa James? Ang sabi po sa James 1:7 to 8, that man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Diba? Kapag kagaya ni Balaam, naging unstable siya. Maliwanag ang instruction ng Lord, pero dahil nasisilaw siya dun sa ino-offer sa kanya ni Balak, nagdadalawang isip siya. Ang sabi din ni Samuel sa 1 Samuel 15:22, but Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." Alam na alam po natin to. Maliwanag kasi na para sa Diyos, may importante sa Kanya ang sundin mo kung ano yung inutos niya. Sundin mo kung ano yung instruction niya sa iyo. Kaya nga po dito sa tagpong ito, God has already given His instructions the first time that do not go with them. Pero dahil sa pansariling desire ni Balaam, hindi niya po ito sinunod. Susunod po, Balaam asked again, hoping to change God's mind. Ito po yung sinasabi ko kanina. Nagbabaka sakali, di ba? Familiar po ba ito sa buhay natin? Na-encounter na po ba natin itong ganitong tagpo? Na may nauna ng instruction si Lord, may nauna ng inutos, pero dahil hindi pabor sa plano mo, hindi convenient para sa'yo, o baka naman merong ibang inaalok ang ibang tao or ang mismong kaaway nag-aalok ng mas maganda sa paningin natin, nagbabaka sakali tayo na baka naman magbago ang isip ni Lord at hindi na yung unang instruction ang ibigay. Pero ang sabi po sa Numbers chapter 22 verse 18, but Balaam answered them, even if Balak gave me his palace filled with silver and gold, I could not do anything great or small to go beyond the command of the Lord my God. Ibig sabihin po dito, maliwanag. Alam ni Balaam, alam niya na ito yung instruction ni Lord. Hindi siya pwedeng sumama. Dito sa tagpong ito, Balaam knew his place before the Lord. Sabi nga po sa Numbers 23, God is not a man. In chapter 23 verse 19, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Diba? Ang Diyos hindi siya parang tao na pabago-bago ang isip at hindi rin nagsisinungaling ang ating Diyos. At yan, alam ni Balaam. Balaam knew God doesn't change his mind, yet he went back to us again. Bakit kaya? Kasi nga may reward Sayang naman, nangihinayang siya. Kaya naman dun sa Numbers chapter 22 verse 19, ang sabi, now stay here tonight as the others did and I will find out what else the Lord will tell me. Diba? I will find out what else the Lord will tell me.
Remember, nung una sinabi ni Lord, do not go with them. So dito parang nagbabakasakali nga siya na this time, iba na yung sasabihin ni Lord. This shows that Balaam wanted a different answer. One that suited his desires. Ito po bang tagpong ito familiar sa atin? Diba minsan may mga pagkakataon na may salita ang Diyos na ibinigay sa atin, pero meron tayong ibang gusto. At dahil doon, naghahanap din tayo ng iba pang word na papabor or susuport dun sa original nating gusto. Pero dito po makikita natin na hindi pala tama iyon. Na pagka ganoon ang ginawa natin, malamang mako-compromise yung faith natin. At dahil doon, maaari tayong mapahamak. Ang sabi po sa 2 Timothy 4, 3-4, for the time will come when men will not put up with a sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Diba? Ang sabi, ang papakinggan mo lang, yung mga gusto mo lang marinig. Pero pagka medyo tumatama na sa'yo, yung tinuturo ng preacher o yung tinuturo ng pastor, hindi mo na to papakinggan, hindi mo na to papaniwalaan. Kitang-kita po itong ganitong sitwasyon, lalong-lalo na sa generation natin ngayon. Na madalas, natitwist ang katotohanan para pumabor doon sa kagustuhan ng mga nakararami, lalong-lalo na ngayon. Masyado ng maraming resources na mapapanood sa YouTube, di ba, sa internet, at hindi naman talaga lahat nakabase sa truth. Kaya po, ang nakakalungkot dito, may mga mananampalataya na nadadagit sa mga ganitong klaseng katuruan na in the hope na pumabor yung word na gusto nilang marinig doon sa talagang desire nila, tinatalikuran nila yung katotohanan. Masyadong mga liberal na interpretation, masyadong ginagawa nilang modernize. Sabi nila hindi na raw applicable yung nasa Bible dahil iba na raw ang generation ngayon. Pero mali po yun dahil ang Diyos, sa nabasa natin kanina, hindi po siya nagbabago. At hindi rin nag-iiba. Kung ano yung una niya sinabi, absolute po yun. Yun po yung totoo. Susunod po, Balaam overstep his role. Dahil nga po itong si Balaam ay nasilaw dun sa personal gain na nakikita niyang i-reward sa kanya ni Balak, he overstepped his boundary. He overstepped his role. Ang sabi po dito sa Numbers 22 verse 20, that night God came to Balaam and said, since these men have come to summon you, go with them, but do only what I tell you. Dito, pinayagan na din siya ni Lord. Nakuha niya yung hinihintay niya. Iba na yung sinabi ni Lord. Sige na, pumunta ka na, sumama ka na sa kanila para praising lang po. Pero, gawin mo lang kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Yan ang sinabi ng Diyos. May panibagong instruction. Ano yung pangalawang instruction? Do only what I tell you. Ito po, hindi pa rin sinunod ni Balaam dahil sa chapter 31 po, ang sabi dito sa verse 16, they were the ones who followed Balaam's advice and were the means of turning the Israelites away from the Lord in what happened at Peor, so that a plague struck the Lord's people. Ano po ito? Kasi ang sabi ni Lord, ang destiny ng Israel, itinakda na ni Lord na para i-bless. Pero ang ginawa ni Balaam, nagbigay siya ng advice kay King Balak kung paano mapapahiwalay ang Israel sa kanilang Diyos. At ito yung nangyari nga po sa Numbers chapter 25. Nabanggit din po ito sa Book of Revelation. Ang sabi po sa Revelations 2:14, nevertheless, I have few things against you. You have people there who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israel to sin by eating food sacrificed to idols and by committing sexual immorality. Ito yung tinuro ni Balaam kay King Balak na ito lang yung paraan para matalo mo ang mga Israelites. Kailangan magkasala sila sa Diyos, lumayo sila sa kanilang Diyos dahil yung Diyos ang source ng kanilang
tagumpay. Kaya nga, dahil ginawa ito ni Balaam, na ang sinabi ng Diyos kanina, unang instruction, don't go with them. Ngayon, nagpupumilit siya, bumalik siya kay Lord, o sige, pinayagan kita, pero sabi ni Lord, do only what I will tell you to do. At ang sinabi nga ng Diyos, i-bless mo ang bayan ng Israel. Pero, hindi sinunod to ni Balaam, although binless nga niya ang Israel, pero nagbigay din siya ng advice kay King Balak. At dahil doon, yun po yung nag-cause na namatay si Balaam later on sa Joshua chapter 13 verse 22 dahil nag-compromise siya. At ganun din, dahil sa ginawa ni Balaam, yung plague na kumalat sa Israel dahil doon sa immorality and doon sa kasalanan na nagawa nila in Numbers 25 verse 1 to 9, 24,000 po na mga Israelites ang namatay dahil doon. Kaya nakakalungkot po. At makikita din po natin sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Pero dito, gusto ko pong bigyan ng pansin itong sinabi na, only he who does the will of my Father who is in heaven. Yun lang po yung makakapasok daw sa kaharian ng Diyos. Sa case po nito ni Balaam, hindi niya ginawa yung will ng Panginoon. Ibig po sabihin, even those who do great things, kagaya po ni Balaam, kung ano yung sabihin niya, doon siya nakilala yun yung reputation niya . Kung sino yung i-bless niya, i-bless ng Lord. Kung sino yung i-curse niya, i-curse din. Doon siya sumikat. Pero even after doing great things, i-reject ka pa rin if you do not truly follow His will. Susunod po, makikita natin dito, si Moses naman. Si Moses, a leader who momentarily forgot his place. Kagaya din ni Balaam, si Moses po ay may divine privilege din kay Lord. Basahin po natin dito sa Numbers 12, 6 to 8. He said, listen to my words. When a prophet of the Lord is among you, I reveal myself to him in visions. I speak to him in dreams. But this is not true for my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Ito po yung tagpo na kinonfront ng Diyos si Miriam at si Aaron kasi parang nagre-rebelde sila kay Moses na bakit si Moses lang ang pinapakinggan ng Israel. 'Di ba? Sila din naman nakakarinig or binless ng Panginoon, inanoint ng Panginoon. In fact, si Aaron, sa kanya inanoint yung pagiging priest, di ba? At sa kanya magiging salin lahi. Pero si Lord ang nagtanggol para kay Moses. So ganito katindi yung privilege na binigay ng Diyos kay Moses. Moses and Balaam both had the unique privilege of hearing directly from God. Diba? Direktang naririnig ni Balaam yung salita ng Diyos. Ganon din si Moses. At dito sa binasa natin kanina, face to face pa, di ba? Hindi virtual. Kaya malinaw, walang buffering, hindi nagchat-choppy, hindi kailangan ng signal dahil maliwanag na nakikipag-usap ang Diyos kay Moses. But both of them failed when they let their emotions and personal desires override obedience. Diba kanina si Balaam nakita natin. Ngayon naman si Moses, nabigo din siya. Bakit? Paano? Ang sabi po dito, but the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. Luke chapter 12 verse 48. Ito po yung kalagayan natin bago po tayo nakakilala kay Lord at nagdesisyon na tanggapin siya bilang Lord and Savior. Sabi po dito, the one who does not know and does things deserving punishment
will be beaten with few blows. Konting pagpapalo lang. Pero from everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Ito po yung kalagayan ng mga Kristiyano, mga tao na nag-decide na isuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, inaasahan ni Lord na totoo yung pagsuko na binigay natin sa Kanya. And that includes yung pagsunod o yung pag-obey sa Kanya. Hindi na tayo ang may control. Si Jesus na ang may hawak ng manibela ngayon. Kaya nga 'di ba? Meron tayong alam na kanta, yung Chopper ng buhay. Dahil si Jesus na yung nagda-drive, so siya na rin yung nagdidikta ng direksyon natin. Yun po yung tinutukoy dito na much will be demanded and much more will be asked. Pero sa kaso po ni Moses and Balaam, na even though they have divine privileges, nag-fail po sila parehas. Bakit? Kasi si Moses, he forgot his place at the waters of Meribah. Dito po sa Numbers chapter 20, verse 10 to 11, he and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, "Listen, you rebels, must we bring you water out of this rock?" Ulitin ko po sabi dito, "Must we bring you water out of this rock?" Gusto ko pong i-emphasize lang yung naging attitude dito ni Moses. Uh, Listen, you rebels, must we bring you water out of this rock? Pag sinabi pong we, ibig sabihin sinasama niya yung sarili niya. Ang ibig sabihin doon, parang gusto niya sabihin na isa siya sa responsable para mangyari yung miracle. Kaya nga dito sa susunod po, ang sabi po dito, then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and their livestock drank. Ano pong sabi? Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Kung aatras po tayo sa verse 7, ang sabi po dito, ang original na utos ni Lord is, take the staff and you and your brother Aaron gathered the assembly together. Ano pong susunod? Ang sabi, speak to the rock before their eyes and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink. Ang sabi po ng Panginoon, ang instruction ng Panginoon, speak to that rock. Pero ano po ang ginawa ni Moses? Moses raised his arm and struck the rock twice. Hindi lang isang beses, dalawang beses pa. So makikita po natin dito yung contrast. Ang instruction sa Numbers 20 verse 7 to 8, speak to that rock. Pero ang execution ni Moses, ang ginawa po niya sa Numbers 20 verse 11, he raised his arm and struck the rock twice with his staff. Ang utos ay speak to the rock, ang ginawa ni Moses, struck the rock. Not once, but twice. Hindi lang isang beses na pagsuway, dalawang beses po. At dahil po, nagpadala si Moses sa kanyang emotion. Ano ba yung nag-drive kay Moses? Bakit siya naging emotional dito sa tagpong ito? Yung emotion po ni Moses dito is anger or galit. Napikon siya, napuno siya sa mga Israelita. Bakit? Kasi ang mga Israelita, panay ang reklamo. Konting kibot lang, magrereklamo, magrerebelde. Pagka nauhaw, sasabihin, mabuti pa sa Egypt, may tubig, di ba? Pagka gusto ng karne, mabuti pa sa Egypt, may karne. Di ba? Inalis na nga sila ni Lord sa Egypt because sa Egypt, slaves sila. Ang plan ni Lord sa kanila is to be free. Sa buhay po ba natin, ganun din tayo? Pamilyar po ba tayo doon? Na-experience po ba natin yun? Yung position po, either nasa position tayo ni Moses or nasa position tayo ng mga Israelites. Maaari pong doon tayo sa position na nagrereklamo tayo sa mga dinadanas natin or maaari naman tayo yung recipient ng mga reklamo ng pamilya natin or minsan ng kasama natin sa ministry, ng kaibigan natin, di ba? So, regardless,
Itong both na pangyayari na ito, it resulted to God's anger. At hindi natin gugustuhin na magalit ang Diyos. Ayaw natin na ang Diyos ay maging kalaban natin. Amen po ba? Kaya nga po dapat paalalahanan natin yung sarili natin na huwag tayong maging pasaway kagaya ng mga Israelita. Huwag tayong reklamador kagaya ng mga Israelita. At huwag din tayong basta-basta mapipikon, huwag din tayong magpapadala basta-basta sa ating emosyon kagaya ni Moses. We must know our place in the presence of our God. Sa pagpapatuloy po natin sa pag-aaral natin, instead of speaking to the rock as God commanded, Moses struck it in anger. At ano pa po? He also said, "Shall we bring you?" Implying that he and Aaron were responsible rather than fully giving glory to God. Kasi dito lumalabas, parang pinalabas niya, siya na yung nag-perform ng miracle. Di ba? Anong resulta po dun sa pangyayaring to? Dito po makikita natin, God still provided water. So makikita po natin, faithful pa rin si Lord sa end niya. Kung ano yung pinangako niya, ginawa pa rin niya. Pero ang naging kabayaran po nito, si Moses at si Aaron, hindi sila nakapasok sa promised land. Nakakalungkot po, no? Ito pong tagpong ito sa totoo lang, isa sa pinakamalungkot para po sa akin na nababasa ko sa Bible every time na nadadaanan ko po ito. Ang sabi po sa Psalm 106:32-33, "By the waters of Meribah they angered the Lord, and trouble came to Moses because of them. For they rebelled against the Spirit of God, and rash words came from Moses' lips." Kaya po dito, when Moses forgot his place at the waters of Meribah, masyado pong mahal ang naging consequence nito. Ang naging consequence po niyan, siya mismo hindi nakapasok sa promised land. Kaya po, for our next point, the consequences of forgetting your place. So unahin po natin si Balaam. Kanina po, nakita natin na when Balaam forgot his place in God, he tried to manipulate God's will. Ano pa po? He cared about his reputation and wealth. He led Israel to sin through bad counsel. At ang nakakalungkot po, he was later killed in battle. Kay Moses naman po, Moses acted out of frustration and misrepresented God. He took credit for God's miracle. Naging apology siya, di ba? Ako yung magaling, ako yung matalino, ako yung madiskarte, di ba? Parang ako lang yung nagpapasensya sa inyo lagi. Kulang na lang siguro yun ang sabihin niya sa mga Israelites. And he failed to uphold God's righteousness or God's holiness. At dahil po dito, he was not allowed to enter the promised land. Nakakalungkot po talaga itong nangyari na ito. Kaya po, pangatlo pong kailangan nating matutunan na punto, ano ba yung takeaway doon sa pag-aaral po natin ngayong gabi, staying in our place before God. Una po, God's instruction don't change just because we want them to. Di ba? Tama po eh. Hindi porke may iba kang gusto, babaguhin na ng Diyos yung instruction niya para lang ma-pattern or ma-align dun sa personal mong gusto. Remember, siya yung Lord, hindi tayo. Kaya wag po natin asahan na dahil lang sa hindi pasok sa taste natin, yung utos ni Lord ay dapat na niyang baguhin yung inutos niya. Hindi po mangyayari yon. Ang utos po ng Diyos, ang salita niya, absolute. Di ba? May kasabihan nga tayo, ang utos ng hari hindi mababali. How much more ang Diyos pa kaya? Di ba? Ang Diyos ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Di ba? Balikan nga po natin yung verse 19 ng Numbers 23. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Di ba? Hindi po kagaya ng tao ang Diyos na nagbabago ang isip, na pabago-bago ng desisyon. Kung ano yung una niya sinabi, yun yung kanyang gagawin. Ano pa po yung pangalawa? Spiritual gifts do not exempt us from obedience.
Hindi dahil sa pinagkalooban tayo ng Diyos ng regalo, ng talento, o ng talino, magiging exempted na tayo sa pagsunod natin sa Diyos. Nakita natin to kay Balaam, nakita din natin to kay Moses. Kasi madalas, pagka ang Kristiyano nakatanggap ng magandang regalo o magandang talento, talino, nagkakaroon ka ng sense of entitlement. At hindi po tama yun. Ano pong sabi ni St. Paul? Sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 9:27, "No, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize." Ano pong sabi? Tinuturuan niya yung sarili niya to stay grounded and be humble. Kahit na napaka-effective niya in preaching the gospel to the Gentiles, di ba? May mga instances pa nga na siya pa yung nagre-rebuke kay Peter, di ba? Dahil si Peter, he tends to maging sarado doon sa mga Jews lang yung gospel, pero kay Paul ipinipreach niya ang lahat ang salita ng Diyos sa lahat, dahil yun naman talaga ang gusto ng Panginoon. At dahil doon, minsan yung mga tao na nagiging effective sa kanilang ministry, nagkakaroon ng sense of entitlement. Pero si Paul, ayaw niya na magkaganon siya. Bakit? Para hindi raw siya ma-disqualified na tumanggap ng prize. At ang prize po na tinutukoy niya ay yung premyo o yung reward na galing po sa Panginoon, sa Diyos. Ano pa po? Moses had spoken to God many times, di ba? Maraming pagkakataon na nakikipag-usap ang Diyos directly. Sabi nga kanina, face to face pa. Di ba nga po, ang sabi ng Diyos nung kinonfront niya si Aaron, pag sa iba, through vision and dreams. Pero pagka kay Moses, di ba, I speak face to face, clearly and not in riddles, di ba? He sees the form of the Lord. Imagine si Lord mismo ang nag-confront doon sa mga nagre-rebelde kay Moses. Ganyan ka-privilege si Moses. Pero one moment of disobedience led to severe consequences, di ba? Kahit na napakagaling na or napakaganda na ng mga nagawa ni Moses before, yung isang tagpo na yon doon sa Meriba, yun yung nag-cause sa kanya na hindi siya makapasok doon sa promised land. Nawa po sa gabing ito, matutunan natin yung wisdom dito sa nangyari kay Moses at ganoon din kay Balaam. Spiritual gifts do not exempt us. Hindi porke gumagaling na tayo, nagiging effective na tayo, ay hindi na tayo susunod. Importante po para sa Diyos ang sundin natin siya. Dapat alam natin yung position natin. We must know our place before God. Pangatlo po, pride and self-interest can lead us to overstep God's will. Tama po yan. Nabubulag po kasi tayo minsan sa personal nating gusto. Kagaya ni Balaam, nabulag siya doon sa reward, di ba? Nabulag siya doon sa pinangako ni Balak. Ganon din naman si Moses, minsan nabulag siya doon sa galit niya na palagi na lang nagrereklamo yung mga Israelites. Kaya they overstepped their boundaries and they forgot their right place before the Lord. Ang sabi po sa James 4:6, but He gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ayaw po ng Diyos na tayo ay ma-pride, na tayo ay mapagmataas. At maging ang Panginoong Jesus, sinasabi din po niya ito sa Matthew chapter 23 verse 11 to 12. The greatest among you will be your servant, 'di ba? Kung if you want to be great, kailangan mag-serve ka. For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Kaya tanggalin po natin sa katawan natin yung pride, pati yung self-interest natin. At alam na natin, alamin din natin kung ano yung dapat na yung sinasabi na yung drawing the line na dapat hindi natin lalagpasan yon. Because once we overstep that, lalagpas tayo sa boundaries natin. Kagaya ni Balaam, Balaam wanted personal gain, Moses acted out of frustration, and both resulted
in consequences, 'di ba? Si Balaam, ikinamatay niya 'to. Si Moses, hindi siya nakapasok doon sa promised land. At ang nakakalungkot dito, hindi naman talaga ito ang original na plano ng Panginoon. Hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ang sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future." Ito pong verse na to, alam na alam ng lahat. Gamit na gamit po natin to. Ang sabi po, ang Diyos ang may plano. Di ba? Ang sabi, I know the plans I have for you. So ang Diyos ang nagplano. Madalas po na neglect natin itong part na to kasi gusto natin kagad yung second part. Ano yon? Yung prosperity, yung protection, and yung hope. At minsan, ginagamit pa natin itong verse na to support yung mga sarili nating plano, and then we will claim na the Lord will prosper that plan. Pero hindi po ganun. Maliwanag po, hindi natin lugar ang magplano. It is not our place to make plan. It is God's place. And we should acknowledge that. We must know our place. Diba? Naalala ko yung sabi ni James. Dito po, mabilis na po ito. Sa James chapter 4, verse 13 to 15. Ang sabi po dito, "Now listen, you will say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that." Basahin lang po natin ng mabilis sa Tagalog. "Makinig kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganitong lungsod at titigil kami roon ng 1 taon at mangangalakal kami at kikita. Gayong hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, ano ang buhay nyo. Kayo'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumitaw at pagkatapos ay nawawala. Sa halip ay sasabihin nyo, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito at iyon." So ano po ibig sabihin? It is God's place to plan. And it is our place to obey and follow His plan. Yun po yung totoong lugar natin. At para po sa ating conclusion, ang sabi po dito, both Balaam and Moses were given divine privileges, yet they each forgot their place in different ways. Their stories remind us to always stay in our place before God. At para po mas madali nating matandaan kung paano tayo mananatili sa tamang lugar natin, gagamit po ako ng acronym. Gamitin po natin yung word na place. So ang una po, letter P, put God's will above your own. Di ba? Kagaya po ng nangyari kay Balaam na he sought a different answer. Si Moses naman naging emotional and he acted out of frustration. Huwag nating gagayahin yon. Instead, we must surrender completely to God's plan. Diba? Sabi nga po, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. That is knowing your place. Yung place of trust mo na kay Lord, hindi sa sarili natin. Ano pa po? Letter L, listen to God's first instruction. Tandaan po natin, kung ano yung unang sinabi ng Diyos, yun yung dapat na susundin natin. Kanina na nakakatuwa kasi yung testimony ni Sister Esme, 'di ba? Na may leading sa kanya yung Holy Spirit para ipag-pray yung kapatid niya, 'di ba? Kasi ibibigay sa iyo ng Diyos yung tamang instruction for the right moment, at the right time, at the right place, and for the right people. Kaya nga, God's first answer is always the right one. We should not seek alternatives to fit our desire. Amen? Pangatlo po, letter A, acknowledge God's authority, not your own. Diba? Kasi dito si Moses, nakita natin, di ba? Ang sabi, speak to the rock. Pero ang ginawa niya, hinampas niya yung rock. Doon sa ginawa niya, sumuway siya sa Panginoon. Diba? We must give God all the glory and not act as if we control the outcomes. Diba? Hindi naman talaga tayo ang may control. Ang Panginoon ang may control. Pang-apat po, letter C, consider the consequences of disobedience. Kitang-kita po natin dito sa dalawang character na
pinag-aralan natin. Diba? Si Balaam, yung consequence niya, naging downfall niya, naging dahilan na siya ay namatay. At naging dahilan din ng kapahamakan ng Israel. Ganon din naman po, si Moses, ang naging consequence niya, hindi siya nakapasok sa promised land. Remember, every choice has eternal impact. Lalong-lalo na po pagka pinag-uusapan po natin ay faith. Dahil ang nakataya po dito yung eternity natin. Kaya po dapat alam natin yung tamang lugar natin. We must know our place before God. At panghuli po, letter E, examine your heart and motives. Ito po yung pinaka-importante rin. 'Di ba? Gayahin po natin si David sa Psalm chapter 139 verse 23. Ang lagi niya sinasabi, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." Are we obeying out of love for God or trying to get something for ourselves, 'di ba? Huwag tayo yung kagaya ni Balaam at huwag din natin gayahin yung isang tagpo sa buhay ni Moses. True obedience starts in the heart. Amen po ba? So, know our place. Amen? Samahan niyo lang po ako manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat Lord dahil pinaalalahanan niyo po kami na totoong kayo po ang may akda ng lahat ng bagay. Kayo po ang may perpektong plano para sa amin. Ang sabi niyo po sa inyong salita, Lord, na binubuo pa lamang kami sa sinapupunan ng aming ina. Kilala niyo na kami at meron na po kayong magandang inilaan na mga bagay para sa amin. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng grace, bigyan niyo po kami ng wisdom to recognize that really you are the God who plan. And that plan is perfect for us. At hindi na namin ito kailangan pang baguhin. Na lagi kaming makinig sa instruction mo, lagi namin kilalanin na ikaw ang Diyos, ikaw ang Hari, at ikaw ang Panginoon ng aming buhay. And lagi naming ma-consider na ang bawat desisyon na aming gagawin, ang pagsunod namin sa inyo, ganun din ang pagsuway ay mayroong consequence. At Lord, lagi niyo pong i-examine ang puso namin, ang aming motibo. Turuan mo po kami, Lord, na bawat pintig ng aming puso, ito, Lord, ay laging maging handa na makinig, sumunod, at magpaturo sa inyong instruction at sa inyo pong mga utos sa aming buhay. Pagpalain niyo po kami at Lord, pagpalain niyo rin po ang bawat pamilya na nire-represent ng mga kapatid ko na naririto sa virtual gathering na ito. Sa inyo lamang po namin iniaalay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, parangal at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.